Hello, good afternoon po sa ating lahat at magandang hapon sa ating lahat. Kumusta po ang buong linggo ninyo? Ako po si Tutor Erwin na naman, no? At tayo ay nasa pre-calculus week number 5. At atin pong hinihintay po, no, si mini-me Tutor Erwin na si Tutor Nicolay. Kaso baka po may problema sa internet because of the typhoon, no, at hinihintay po natin sana po makahabol si mini-me Tutor Nicolay. Pero nandito po may kasama po tayo si mini-me Tutor Zara. Go ahead. Hello. At ako naman si Tutor Micah, ang mini-me Tutor Zara ngayong araw. Magandang hapon sa iyo, Tutor Micah, ang mini-me Tutor Zara. At kumustahin natin ang ating mga students nakapapasok lang sa ating live stream. Ayan, ang dami-dami na nila. Tutor mini-me Tutor Zara, ang dami-dami na nila nandito. Pero mag-shoutout tayo ng mga schools. No, mga schools na lang dahil inuulan na tayo mula sa Eusebio High School, Division of Pasig City. Ayan, nandito rin ang mga taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan, at marami pang iba. Meron pa from Jones Rural School from SDO Isabela City, province of Isabela. At yung iba, mini-me Tutor Zara, ay ating isa-shout out along our discussion, no, ng ating pre-calculus. Ayan, at nandiyan din si Tutor Romel. Ayan. Hello, Tutor Romel. Ayan, baka kasi maputol ako mamaya at nagsasabay ang business math at pre-calculus. Nais ko lang batiin ang lahat ng ating mga manonood sa special na episode na ito. Meron tayo, no, na mini-me edition, di ba? At syempre, shout out sa ating yung mini-me. Akala ko nga anak mo ito, Tutor Erwin. Salit sa akin si Wampadet. Mini-me Tutor Nicolay, mini-me Tutor Erwin. Ayan, God bless sa inyo. Alam natin na medyo naapektuhan sila nitong typhoon Odette. Kasama tayo sa panalangin, no? Apo, ingat po. Anyways, marami pang pagkakataon ng mga guests natin dito si Dr. Nicolay. Shoutout din natin ang taga Ramon National High School. Ayan, pumasok din from Isabela. At yes, susugan ko lang po ang sinabi ni Tutor Romel. Tayo pa, kani-kanina lang po dumaan ng bagyo, no, ang bagyong Odette. Kaisat po ninyo ang Department of Education, DepEd Itulay, sa panalangin na nawa po ay ligtas ang lahat ng ating mga kababayan sa mga dinaanan nitong bagyong Odette na ito. At sana po si mini-me Tutor Nicolay ay makapasok pa rin, no, maya-maya. Inihintay rin natin siya, at kung hindi naman po siya makaabot dahil sa problema sa signal, ay pwede naman po nating i-invite sa susunod na mga episodes ng pre-calculus. Ayan, mini-me Tutor Erwin and mini-me Tutor Sara, bago ko makalimutan. Batiin ko lang rin ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon. Nagdiwang ang ating kasama sa Senior High School Math Pamilya, Tutor Ryan. Very happy birthday sa iyo. Happy birthday, Tutor Ryan. Happy birthday po. At mini-me Tutor Sara. Ang nagdiriwang ay ang Senior High School Program Head ng Pilipino. Ayan, Tutor Vita. Very happy birthday. Happy birthday. Yan. Ayan, bago ko pa kayo maubusan ng time dito, lalabas na muna ako. Sige, ingat lang. Para mga manonood. See you all later. Bye-bye. Ayan, mini-me Tutor Zara, Friday na naman, at syempre excited tayo. Excited ang bawat isa sa atin na matuto sa araw na ito. At bago yan, huwag kalimutang i-share ang live stream natin para mas marami ang makapanood at matuto ng ating aralin ngayong hapon. Malamang nagtataka sila, Tutor Micah, mini-me Tutor Zara, kung bakit wala si Tutor Zara natin ngayong hapon. Ano bang meron? Oo nga po, Tutor Erwin. Ngayong linggo kasi ay sineselebrate natin ang National Children's Broadcasting Day from the Republic Act No. 8296, June 6, 1997, an act of declaring every second Sunday of December as the National Children's Broadcasting Day. Ayan, at kumustahin natin ang ating mga students. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Pusuan ang ating stream
sa ating comment section, pakipusuan po at huwag ipagdamot ang inyong mga makukulay na puso. Ngayong magpapasko na ay i-comment nyo na po ang inyong mga puso sa ating comment section. Ayan. Ayan. So, shout out po sa mga kaklase ko dyan na nanonood. Ayan, mukhang ready na silang makinig dahil inuulan na tayo ng mga puso, Tutor Erwin. Simulan na natin ang ating klase. Ayan, hintayin lang natin ang ating slides na ma-present. Ayan. Yan, go! Ayan, pre-calculus, solving situational problems involving circular functions, second quarter, week 5. Learning objectives. At the end of the lesson, you are expected to solve situational problems involving circular functions. Yeah, let's have a recap. Identify the amplitude, period, phase shift, vertical shift, domain, and the range for this function. Y equals t over 2 sine 1 over 4 quantity x minus pi over 4 minus 2. First is the amplitude. So, what is the amplitude? Ilagay ang amplitude tapos equal sign para di maligaw ang sagot natin. Ayan, natin ang mga sagot nila. Sige, Tutor, Mini-Me, Tutor Zara. Ayan, meron nang nag-comment na kanilang sagot. Si Leonil Obani. Ang sabi niya, ang amplitude daw po ay 3 hubs. Ayan. At yung iba dahil baka maya-maya sila mag-send kasi merong delay ang ating comment section because of the internet problem. Ayan, si Akisha Fiho. Sa parehas din, 3 hubs ang sagot niya. Si Charles Jefferson Betonio, 3 hubs din. Si Bianca Pabelona at si Aloysius Charles Orbegoso ay 3 hubs. Ayan, inuulan na tayo, Mini-Me, Tutor Zara, ng mga 3 hubs. Ayan. Let's see. So, the correct answer is amplitude equals g over 2. How about the period naman? Lagay nyo period equals then answer. Ayan, period naman tayo. So, period equals your answer. Ayan, kasi may mga delay sa comment natin, sa comment section. Ayan, meron na si Akisha Fiho. Ang period daw po ay 8 pi. Si Leonil Obani, 8 pi. Si Glien Bakar ay 8 pi din. Ayan, shout out sa Eusebio High School na nagko-comment din. At sa yung school, shout out natin ang San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan, ang dami na. Puro 8 pi. Mini-Me, Tutor Zara. Ayan, so the correct answer is 8 pi. Now, let's go to phase shift. Comment your answers na. Ayan, basta ilagay yung phase shift, no? Para kahit delay ang inyong comments ay ma-recognize pa rin natin na yun ay pang phase shift. Ayan, so habang hinihintay natin ang mga comment. Ayan, phase shift or horizontal shift, sabi ni Leonil Obani ay negative pi over 4. Ayan. Shoutout din tayo sa mga, ayan, kay Christine Camposo ng Eusebio High School. Si Joe, kanina pa yan. Si Glien Bakar, pi over 4. Phase shift to the right, ang sabi niya. Ayan. Ano bang sagot, Mini-Me, Tutor Zara? Ayan. Let's see. The correct answer is shifted pi over 4 units to the right. How about the vertical shift? Comment na. Ayan, vertical shift equals, ayan, ilan ang shift niya, ilang units. Ayan, ang sabi, ayan, puro phase shift. Ayan, na-delay na traffic, kaya ngayon lang pumasok yung sa phase shift na kanilang kasagutan. Ayan, si Akisha Fiho, sabi niya vertical shift ay, ilan yan? 2 units downward. Ayan, siya pa lang ang nakikita natin na. Yeah, si Glien Bakar, downward shift, 2 units din. At si John Wayne Prieto, 2 units. Puro 2 units. Vertical shift, sabi Leonil, 2, downward. O kasi negative 2. Ano ang sagot natin? So, the correct answer is shifted 2 units downward.
Now, give the domain for this function. Type your answers in the chat box. Sige, habang hinihintay natin yan, share nyo na po ito at napapanood nyo po ito live sa ating DepEd EdTech Unit FB page at YouTube channel. Ayan. At kasama ko po si Minimi Tutor Zara from San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan. Mukhang mapapalitan na natin talaga si Tutor Zara. Ayan. Domain po ang hinahanap natin. Ayan, sabi ni Cherry Bell Abris, domain ay all real numbers. Si Gian K. Labang, domain ay the set of all real numbers. Ayan, ano bang sagot natin? Yeah. The correct answer, domain is set of all real numbers. Yeah, tama. Ayan, last one na. Give us the values for range. Ayan, range naman. Anong set of numbers ang ating range? Ayan, hello po sa ating mga students and teachers na sumusuporta sa ating Itulay. Advance Merry Christmas! Minimi Tutor Zara, ang inyong year-end party ba? Tapos na kasi kami ay kasalukuyang nag-year-end party. Wala pa pong ina-announce eh. Ayan. Masaya pa rin naman kahit virtual, no? At least it's the thought, it's yung feelings ng bawat isa, no? Kahit magkakalayo. Pero sana malapit na, no? Sana mag face to face na kasi nakakamiss din. Ayan, puro domain pa rin ang ating nakikita. Range po ang ating hinahanap. Tama na po yung all real numbers ng domain. Ayan. So, ayan, naghihintay pa rin tayo ng range. Pero sige, habang hinihintay natin kasi traffic lang yan, ano bang sagot natin sa range? Minimi Tutor Zara. Ayan, so the value for range is from -7/2 up to -1/2 inclusive. Ayan, tandaan natin iba po yung bracket na sign kasi inclusive yan compared dun sa parentheses, no? Kasi included ang -7/2 at yung -1/2. So, importante yung symbol natin na bracket at hindi parentheses. Okay? Ayan, sige. Sige. Since tapos na ang ating review nung nakaraang lesson natin last Friday at mga delayed lang yung kanilang mga comments. Pero dahil sana na-recall natin yung ating nakaraang meeting. Kaya kung pwede na tayo mag-proceed sa lesson natin for today, pusuan ang ating comment section. Kasi ito yung tanda na tayo ay pwede nang mag-proceed sa ating next lesson, no? Ayan. Okay, let us now go to our lesson proper. Our topic for today is about solving problem involving circular function. Simple harmonic motion. Simple harmonic motions are periodic motions that can be modeled by either sine or cosine function. Here are some examples of simple harmonic motion. Vibration of an object suspended from a spring. Nature of alternating current. And other oscillation and rotational motion. Example, a metal bar is at rest hanging from a spring. It is then pulled down 8 cm and released. The weight bounces back and forth through its rest position, making one full cycle from -8 and 8 and then back to -8 every 3 seconds. Find the equation for the function and sketch its graph. In the figure, the metal bar is at rest at t = 0 and moves up and down with a minimum and maximum height of -8 and 8 when pulled. The motion can be modeled as sine or cosine curve. Let us try to use sine. Thus, we can use the formula y = a sine b quantity t plus c plus z, d. The minimum and maximum height is -8 and 8, so the amplitude is 8. One complete cycle is 3 seconds, so the period is 3. Solving the value of b, p = 2 pi over absolute value of
b. So 3 equals 2 pi over absolute value of b. Therefore, letting b positive. b equals 2 pi over 3. Since the bar is at rest at t equals 0, therefore there is no vertical shift, which means d equals 0. Substitute the following values. A equals 8, b equals 2 pi over 3, and d equals 0 into y equals a sine b, quantity t plus c plus d gives y equals 8 sine 2 pi over 3, quantity t plus c plus 0. Remember that y equals negative 8 when t equals if negative 1 equals sine remember that y equals negative 8 when t equals 0 since the spring was pulled down 8 cm to start a cycle. Therefore, negative 8 equals 8 sine 2 pi over 3, quantity 0 plus c plus 0. Negative 8 equals 8 sine 2 pi over 3 c. Negative 1 equals sine 2 pi over 3 c. If negative 1 equals sine 2 pi over 3c, one possible value for 2 pi over 3c is negative pi over 2. 2 pi over 3c equals negative pi over 2. c equals negative 3 over 4. For inspection, there are other possible values for c would also result in the correct equation. Substituting the value of c equals negative 3 over 4 in the equation, y equals 8 sine 2 pi over 3, quantity t plus c plus 0. Therefore, the equation is y equals 8 sine 2 pi over 3, quantity t minus 3 over 4. Yan. Tapos, ito naman po yung graph ng equation natin. Yan. Up and down siya. Ayan, no? At parang buhay pa naman kasi ayan ang graph natin, no? Merong mga, ayan. Ayan ay sine function. Last meeting naman, no? Last meeting, no? Last Friday ay ating na-discuss kung paano mag-graph, no? So, at least alam na natin kung bakit ganyan ang itsura niya. Dahil sa ating sine function na 8 sine 2 pi over 3 quantity t minus 3 fourth. Ayan, kamustahin natin ang ating mga tagapakinig, tagapanood, mga students na nandyan. Kung nandyan pa kayo, mukhang okay na okay pa siguro ang ating mga students na nandyan. So, kung kayo po ay nandyan pa, marami tayong viewers ngayon, no? Thank you very much. Pakipusuan uli, no? Pakipusuan kung naintindihan nyo si Mini-Me Tutor Zara na si Tutor Micah para siya na lang po ang ating makasama. Wala na si Tutor Zara. Ayan, si Leonil Obani, bukod sa puso ay may mga pa-fire pa. So, ibig sabihin talagang nag-iinit ang kanyang adhika na matuto. Ayan. At actually, Mini-Me Tutor Zara, no, isang example lang yung ating na-present at ipe-present ngayong araw. Kasi actually, ang idea lang naman yung kailangan nating ma-i-discuss ngayon. Dahil masyadong marami yan kung i-discuss, limited lang yung ating oras. Pero may pa-activity tayo, Mini-Me Tutor Zara. Mag-activity muna tayo. Although the tides in Canacao Bay are no famous as those in Manila Bay, the high tide of 3.2 meter is quite impressive. If the tides occur every 12.4 hours in Canacao Bay, what is the equation for the changes of the tides? Ayan. Yan. Una is amplitude. So, ayan. You need to identify the parts, the important parts, at yung amplitude na yan. So, paki-comment. So, ang pwede natin gawing amplitude, ayan. At yung mga kasagutan natin. So, pwede, bibigyan natin sila ng mga ilang minuto. No? Mga ilang minuto ba? Siguro mga 5 days. Mga 2 minutes. Yan. 2 minutes ay pwede na. Pero may sagot na si
Leonil Obani, ang amplitude ay 3.2. Ayan. Because of 3.2 meters. Ayan. Sige, tignan natin na habang, ayan. So, ang amplitude ay 3.2. Ayan, thank you kay Jedal ba yan? Jedale, sorry. Jedale, kasi mga English na ngayon ng mga pati pangalan, no? Jedale, ayan. At ang dami na nila. Hindi ko na babasahin. Siguro mga kaklase mo yan sa San Lorenzo. Ayan. So, period naman tayo, period. So, pag ang comment, ay, may sagot na agad. Period, si John Cedric Corimao, period is 12.4. Ayan, because every 12.4 hours. Kaya ang sagot niya ay 12.4. Ayan, sabi ni John Cedric, ayan, nabasa ko na ang sagot. Sabi ni Cherry Bell, a breeze ay 12.4. Ayan, so ang sagot natin ay 12.4. Equals to pi over b. Ayan. Siyempre, i-check natin kung ano B dyan by algebra. Ano ba ang B natin? Ayan, habang nawawala si Tutor, Minimi Tutor Zara. So, from our problem, ang ating 12.4 na given sa ating problem kasama, yun ay 2 pi over B. So, kukunin pa rin natin yung value ng B. No, para hindi nalilito, 2 pi over B is the 12.4. So, by algebra, makukuha natin ng B is equal to pi over 6.2. So, our period is pi over 6.2. Yan, tama si John Wayne Prieto. Period is pi over 6.2. At tama rin si Jedale Sabio. Ang sabi niya ay pi over 6.2. Welcome back, Minimi Tutor Zara. Ayan. Hello. Nawalan po ng internet. Ayan. Sige. Ayan. Yan, sana po tayo. Yan, substitute the following values. Equals 3.2, B equals pi over 6.2, and D equals 0, no vertical shift, into Y equals A sin B, quantity T plus C plus D gives, Y equals 3.9 pi over 6.2 quantity T plus C plus 0. Assume that a period starts at a high tide, then Y equals 3.2 when T equals 0. 3.2 equals 3.2 sine pi over 6.2 quantity 0 plus C plus 0. 3.2 equals 3.2 sine pi over 6.2 C. 1 equals sine pi over 6.2 C. If 1 equals sine pi over 6.2 C, one possible value for pi over 6.2 C is pi over 2. Pi over 6.2 C equals pi over 2. C equals 3.1. Substituting the value of C equals 3.1 in the equation 0.2 sine pi over 6.2 quantity T plus C plus 0, therefore the equation is Y equals 3.2 sine pi over 6.2 quantity T plus 3.1. Yan. So, ayan naman po yung graph. Yan po yung tides sa Canacao Bay. Ayan. Parang may guardian angel ka dyan, no? May tagadasal sa internet connection. Ayan ang ating additional activity at pwede po ninyong practicein, no? Sa inyong mga bahay habang nagbabanding with the family. Mas magandang banding ito, no? Na
kaysa anong activity, online games o whatever, ay mas maganda kung itong pagbandingin. Sagutan ang additional activity na ito. Ayan, at nag-next na. Sana na-screenshot ko po yung ating activity. At yan, Minimi Tutor Zara, tinatanggap natin ang mga comments ng ating mga kaitulay. At i-send nyo lang po ang inyong comments, suggestions sa ating feedback form. I-screen, ang tawag doon? Basta yan ng itapat nyo lang yung camera ninyo. Ayan. At scan po. Ayan. Bago po tayo mag-proceed sa next na slide, ayan po. At dito po, nagtatapos ang ating week 5. No? Week 5 ng ating week 5 ng ating pre-calculus. At Minimi Tutor Zara, ang ating week 6 ay sa January na kasi ang itulay ay syempre magki-Christmas break din. Habang Christmas break ang ating mga students and teachers ay Christmas break din ang ating itulay dahil sinasabay natin yung lesson sa mismong dinidiscuss sa mga teachers sa kanilang mga klase. Ayan, at kumustahin natin uli ang ating mga students. Ayan, kung nandiyan pa kayo at puso-pusuan lang. Ayan. At ang ating comment section ay puso-pusuan. Ayan. At syempre, papapasukin na natin sa backstage. Ayan, si Tutor Zara at baka nandiyan din si Tutor Romel ay pasok-pasok na. Ayan. Kumusta, Tutor Zara? Nakamute ka? Ayan, awarding na. Out mo na. Sige na. Kamusta? Congratulations naman sa aking Minimi. Napakagaling. Ayan, no? Kaso nga lang, mas maganda siya sa akin, Tutor Erwin, kaya. Hala, hindi naman po. Ayan. Wag natin seryosohin dahil baka totoo. Ayan. Ako pa lang hindi nakakarinig sa inyo. Ayan, maraming salamat sa ating Minimi sa hapon na ito. At hello kay Lola. Nandiyan yata si Lola at si Mami at si Daddy. Opo. Ayan. Ayan. So, shoutout sa mga supportive relatives ni Micah dyan. At salamat sa supportive classmates dahil pinuno tayo ng mga comments ng kanyang mga classmates. Ayan na. Hello sa inyo dyan sa San Lorenzo Ruiz. At i-present natin ang kanyang certificate, Tutor Zara. Pakibasa na lang, Tutor Erwin. Sige, i-next mo muna yung slides mo para mabasa ko. Ayan. As the Republika ng Pilipinas Department of Education, Information and Communications Technology Services, this certificate of recognition is presented to Micah ba? Micah Eliza P. Cabalce ng SDO Pasig City, National Capital Region for volunteering as a Minimi tutor in the conduct of Itulay online tutorial in mathematics hindi na-edit ko na mathematics ito ay pre-calculus. Ayan, pre-calculus as part of the celebration of the National Children's Broadcasting Day held from December 13 to 17, 2021. Given this day of December 2021 at DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City. Siyempre, virtually. No? At signed by your pre-calculus tutors, Ma'am Zara Jane D. at Tutor Zara Jane D. Astete at Tutor Erwin. At siyempre, ang ating program head, si Tutor Romel, John L. Abalia, at ang ating program project lead ng Itulay, ang ating principal, Tutor Mark Anthony Jamisal, at ang ating head ng ICTS EdTech unit na si Tutor Mark Anthony C. Ayan. Congratulations. Thank you po. Ayan. Ibibigay namin na sa inyong hard copy or para ma-post mo na sa iyong FB ay screenshot mo na. Ayan, habang ine-edit ni Tutor Zara. Yung pre-calculus. Ayan. Sige, picturean mo na. Sige, i-screenshot mo na para ma-post at ma-congratulate ka namin sa iyong FB account. Ayan. At syempre, si
Nicolay, kahit hindi natin siya nakasama ngayong araw dahil sa bagyo, may certificate ba sa Tutor Sarah? Yes po. Okay. Ayan. Yan. Si ang ating kasama nga si Mini Tutor Erwin na si Tutor Nicolay S. Mabitad ng SDO Davao City. Ayan. At makakasama natin siya, invite natin siya sa susunod na episode para makita nyo kung gaano kagaling itong si Tutor Nicolay. At take note, grade 4 lang siya, no? Si Nicolay Mabitad ng Davao City. Pa-SS natin, Tutor Erwin, kay Mike ang kanyang certificate na nandito siya sa ating stream. Diba? Ay. Sige, screenshot mo na. Ngingiti na kami. Ayan. Ngingiti na kami. 1, 2, 3. Ayan. Okay na po. At tamang nagko-congrats sa iyo ang iyong mga kasamahan. Si Charles, si Resho, si Bianca, si Jedale, si JC, Eliza. si Eliza, si Yael. Mga ever supportive niyang mga kaklase. Mga friends po since high school. Wow. Ayan, Tutor Zara? Mukhang may papalit na sa'yo. Okay lang, Tutor Erwin. Mukhang mahusay eh. Konting ano na lang eh. Kembot na lang eh. Papunta na doon, Tutor Erwin. At ayan, sana po ay kahit saglit lang na minuto ang ating pagtatalakay ay meron po kayong nakuha at natutunan sa hapon na ito. At minadali lang natin kasi yung oras natin ay inati natin para sa talakayan at yung ating pasasalamat sa ating mini-me na si Tutor Micah at si Tutor Nicolay. At syempre, ang pag-i-invite sa ating mga kaitulay, meron tayong ipapalabas na, o pinalabas na ba, yung ating Christmas, ang tawag doon? Station ID. Ayan. Yes. At abangan po ninyo, ang inyong mga tutors ay lalabas dyan sa Christmas Station ID ng Itulay. Tutor Zara? Ayan, so sa December 20 to 22, 2021, so to be announced pa po kung anong oras siya i-air ng ating DepEd EdTech Unit. So samahan niyo po kami sa mga araw na yan at panoorin natin ang ating mga tutors, makisaya sa amin at may mga pasabog pa. Ayan, so hindi natin alam kung ano yun. Pero a-announce natin, ayan, kung anong oras. So i-share, i-like, at i-follow ang aming DepEd Facebook account sa DepEd EdTech Unit at DepEd Itulay. Ayan. So syempre pati ang aming mga YouTube channel. Ayan, at hindi lang mga classmates niya at virtual ang nagko-congratulate kay Tutor Micah kasi nakikita ko sa kanyang background na meron siyang mga kasama na mga pamilya at kapuso. Marami. Ayan, Ayan, ayan. At paabot ang aming pasasalamat, no, sa iyong parents at sa iyong extended family. Napinayagan siya. Extended family at yung suporta nila sa Itulay kasi pinayagan kang makasama namin at maraming salamat. Yan, at nakita namin kung gaano kakagaling din sa iyong klase. Kaya congratulations, balita namin ikaw ay merong karangalan sa nakaraan lang na first quarter. Tutor Erwin, magugulat sa grade nito sa math. Kagulat-gulat ang grade niya sa math at wag na natin i-reveal. Basta hindi ko siya nakuha nung ako'y nag-aaral, no? Ako din. Sobrang taas. Ayan. At, thank you po. Congratulations. Sana ma-inspire din yung ating mga kasamang mga students na kaya naman, no, Tutor Micah, na abutin yung grades na gusto natin. Na siyempre, mataas na grades, no? Kahit marami tayong challenges na nararanasan, still hindi ko rin po yung makukuha kung hindi po dahil kay Sir Romel. Ayan. Si Sir Romel siya po yung nagbigay nun. Ayan. Parang gusto ko ulit mag-aral, Tutor Erwin, tapos si Tutor Romel ang aking teacher. Tingnan ko kung makakuha ako ng ganong grades. At ibig sabihin lang na magaling magturo si Tutor Romel. Ang ibig sabihin din nun, Tutor Erwin, hindi lang siya matalino si Micah, kundi masipag din. Kasi hindi mabubuo ang grades sa kung written works lang, 'di ba? Ang napa-perfect mo. Syempre,
nagpakita at nagpamalas din siya ng kasipagan sa paggawa ng mga performance tasks. Kaya nakuha niya yung ganong kataas na grades. Correct. At syempre, congratulations sa iyo, Tutor, mini Tutor Zara, na si Tutor Micah, at sa yung pamilya na nandyan, nasa background mo. Maraming salamat sa iyo. At syempre, congratulate din natin si Nicolay dahil honor student din siya sa San Roque Central Elementary School ng SDO Davao City. Ayan. Ingat kayo dyan, Tutor Nicolay. Keep safe. Ayan. At dito na lang po at advance Merry Christmas po and Happy New Year sa ating mga kababayan na sayang, no? Dumaan pa yung malakas na bagyo na si Bagyong Odette. Pero dahil Pilipino tayo, kaya natin yan. So, Labarn lang, Labarn. At susunod na po ang traveler ni Tutor Jester and ni Tutor Avil. Again, Tutor Zara, tayo ay magpapahinga muna ng ilang linggo dahil Christmas break natin. To be announced din ang ating pagbabalik kasi hindi natin alam kung babalik tayo agad ng pagka-January, no, Tutor Erwin. So, titingnan pa natin yan. Ayan. Basta abangan lang nila sa DepEd Itulay na FB page, i-announce yan dyan ang ating schedule. Kung first Friday ba o second Friday of January 2022. So, advance Merry Christmas and Happy New Year. Sana po ay, ayan, sana po matapos natin ang taon na to na may ngiti sa ating lobby. Ayan. Ayan, at Tutor Erwin, at mukhang excited na silang magbakasyon talaga naman, no? Christmas vacation. At akala siguro nila, sila lang excited, hindi nila alam mas excited tayo. At meron may nanghihingi ng pamasko dito, si Leonie. Ang may bibigay naming pamasko sa inyo ay kaligtasan. Mas maganda nga, ligtas kayo. Ipag-pray namin kayong lahat. Yun ang pinakamagandang gift. Ipagdasal din natin ang kaligtasan ng lahat sa gitna ng pandemyang ito. Yan po, magpapaalam na po kami. Sige, Tutor Zara, meron ka pang pahabol? At tandaan natin na hindi lang sa mga regalo na susukat ang pag-celebrate ng ating Pasko at hindi lang lamang sa mga handa na nakahain sa ating hapagkainan, kundi sineselebrate natin ang birthday or araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Yun ang pinaka-importanting thought ng Christmas. So, ayan, muli, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Ang binigay sa inyo ni Tutor Micah na regalo ay yung activity kanina. So, sagutan ng activity at isend kay Tutor Micah dahil siya mag-check niya. Ayan, maraming salamat sa sumubaybay at sumusuporta ng palagi sa Itulay Pre-Calculus at sa lahat ng subjects. Maraming salamat po at magandang hapon. Goodbye. God bless. Stay safe. Thank you po. See you on January. Thank you, Tutor Micah.